Ining taknaa atong patalinghugan na usab ang usa ka pulo nga dako gyud kaayo og makatabang kanato sa atong pag-atubang sa mga kagul-anan ug mga panghitabo susama niini sa dihang nay usa sa atong mga mahal sa kinabuhi nga kuhaon sa Ginoo. Ang uluhan nini nga mensahe, the beautiful side of death. Murag kadaghanan dili gyud muuyon niini tungod kay ang kamatayon gyud sa kadaghanan dili gyud maayo, dili gyud beautiful, dili gyud kini makaayo sa tao tungod kay ang kamatayon gyud we think death as end, murag katapusan na sa tanang kalipay, usa ka monster nga mukaon sa atong kalipay. Kasagaran nagtuog gyud nga ang kamatayon is losing. Death is nothing but losing. Kawad-an kita og nindot kaay nga kinabuhi, kawad-an kita og mahal sa kinabuhi. Og tinuod gyud na sa atong pag kinabuhi karon. We lose a great person. The church nawadaan og isa sa mga dasig kaayo og usa ka pilar gyud nini nga iglesia. Daghan nay gikuha na sa Ginoo ug isa si tatay karon nga gikuha na usab. Unang it's losing. Pero ang Biblia nagatudlo nga ang kamatayon dili losing. Ang Biblia naghatag kanato sa mensahe nga ang kamatayon kadaugan. Ingon diha sa 1 Korinto 15:54 nga death is victory. Ug atong tan-awon karon ang usa ka kinabuhi sa Biblia nga sa iyahang kinabuhi naga-validate, no? Nagpamatuod ini nga pagtulunan nga ang kamatayon kadaugan. Ug daghan kay pamilyar ni niya si Apostol Paul, si Pablo. Tanaw na to ang kinabuhi ni Apostol Pablo tungod kay naa sa iyahang kinabuhi ang mga prinsipyo nga atong batunan aron nato mahibaw-an gyud nga ang kamatayon kadaugan. Kay siya gid ang nag-pin down ani nga statement. Naatanan dinhi ang basic principle sa kinabuhi ni Paul about life and death. Kanang Philippians 1:21 o kasagaran gyud mao kini ang ginasulat basta nay patay. Ingon diha Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. Si Pablo nag-ingon mismo siya ang nagsulat ng Philippians. Ingon siya, alag ka nako ang pagkinabuhi si Kristo ug ang kamatayon kadaugan. Gain, ginansya, gain, possession no maangkon nimo. Munang tanaw na to ang kinabuhi ni Apostol Pablo nilintak na ang iyahang principle, no, basic principle of his life. Kung tanaw nimo kini nga verse, mubo ra gid siya nga statement, pero kana nga statement the most, no, the deepest, pinakalalum nga parte sa kinabuhi sa tao nga diha gid nato mailhan unsa gyud ang kinabuhi ug unsa ang kamatayon. Diha kana nga pulong dako kay kahimuan sa atong pagkinabuhi karon, labi na sa atong pag-atubang sa kamatayon. So makahatag kini kadasig kanato, makapalig-on, makahatag og kusog panahon sa mga kagul-anan ug panahon sa kamatayon sa atong mahal sa kinabuhi. Unahon nato ang una nga parte diha. Alang kang Pablo, ingon siya, to live is Christ. Ang pagkinabuhi mao si Kristo. Mao kanang iyang prinsipyo sa kinabuhi. Pag ingon niya nga ang pagkinabuhi alang kanako, ang pagkinabuhi si Kristo. Kung sibot pasabot niya niini. Sa atong pagkinabuhi karong mga panahon na matag usa kanato naagid tay tumo nganong buhi pata. Naagid tay mga katuyuan. Naagid tay gusto. Naagid tay gusto kabuton. Kasagaran gid nato ang gusto gid madato, madaghag kwarta. Mao gid na ang una ug kasagaran gyud, no, nga kabuton nga tinguha sa tao. Mao nay naghatag og pasyon kadasig nganong buhi pa ko karon. Daghay mga rason gayod nganong buhi pa ta. Ang uban alang kanila nagkinabuhi sila alang sa ilahang girlfriend or boyfriend. Mao na akong kinabuhi. Mawala sila, wa nagyoy gana ang kinabuhi. Ang uban nagkinabuhi sila tungod sila mga anak. Mawala akong mga anak, wa na po'y gana ang kinabuhi. Wa na ko'y paningkamutan nga magtrabaho. Kaya nga ako ragyod nga makaeskwela akong anak ug makahuman. Mao na akong kinabuhi. Wa na gikilae gipangita sa kinabuhi. Mao kana ang uban. Ang uban pod katong hilig og mga dula. Ang akong kinabuhi basketball, mawa
di na ako ka basketball, wa na ilami ang kinabuhi. Ang uban ang kinabuhi nako music, mawala ang music, wa na po'y gana ang kinabuhi. Ang uban gyud, akong kinabuhi karon is Facebook, mawala ang Facebook, mura kog patay. Sumo ka na yung naka-drive sa kinabuhi sa tao. Pero si Paul lain, yun siya, alang ka nako, ang pagkinabuhi si Kristo. Kung laktod nga pagkasulti, ang kinabuhi ni Paul, nahisintro lamang gayon, diha kang Kristo. Kay mo ganina ang atong ginatutukan, mo po na ang tumong ug atong gusto sa kinabuhi. Mo nang reason nga nung buhi pata. Unsa kining kinabuhi nga nahisintro kang Ginoong Hesukristo? Una, kini nga kinabuhi, a life delighting in Jesus Christ. Ang kinabuhi nga nahisintro kang Ginoong Hesukristo, kinabuhi nga diha siya malipayon kang Ginoong Hesukristo. Diha ang source sa iyang happiness. Kanato kung source happiness nato sa Facebook, mo po na atong ginaapas. Kay mo may makahatag na itong kalipay, basketball, girlfriend, boyfriend. Pero kang Paul, ang source, ang gigikanan sa iyang kalipay, maugyod si Jesus. Dili kwarta, dili kasikat, ang iyang kalipay si Kristo ragayon. Mo'y makahatag kaniya kalipay. Kung tanaw na to ang Philippians 3:8, siya gyapon ang nag-ingon ini. Ingon siya, what is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish that I may gain Christ. Ingon siya dinhi nga way makalabaw sa akong kalipay sa dihang nailhan ako si Ginoong Hesukristo. Tungod kay ang pagkailan ako ang Ginoong Hesukristo, nawad-an kong sa tanang mga butang. Si Paul sa una, dagkakwarta, bright. Pero ingon siya, I have lost all things. Nawala, no, paani? Tungod kay, ang importante kanako, si Jesus na. Layo ra kayo ang kalipay, nga akong nasinati, niadtong akong mga bahandi sa una. Ingon diha, rabis na to. Rabis, murag kanang tai man na sa uban, kunang tai sa iro or dang, iti, ano ba? Consider it rubbish. Wala na ito'y hinungdan, i-compare sa akong pag-ila kang Jesus. Layo ra kay nga kalipay. Nawadan siya sa tanang butang, kaiyahang naangkon si Jesus. I gain Christ. Kinabuhi nga naisintro kang Jesus, kinabuhi nga diha malipay gid kang Jesus. Munang si Jesus gid ang iyang gi-desire kanunay, si Jesus ang iyang gipangita, si Jesus ang iyang maistorya kanunay. Kita gani no sa mga mag-uyab. Ang mag-uyab, ang ilahang kinabuhi sila ra gyud. Mao kana kang Paul. Si Ginoong Hesukristo ra gyud ang iyahang kalipay. Tungod kay diha niya nasinati ang dako nga gugma kang Jesus. Diha niya nakita ang pinakalalom nga gugma nga wa pa niya nasinati isukad. Wa niya nasinati siyang ginikanan. A love nga andam magpakamatay bisag siya kaaway. A love nga gipakamatyan siya kay siya man ang pinaka sa panahon ni Jesus, siya man ang tiglutos kang sa mga nagwali kang Jesus. Mga disciples nga nagsunod kang Jesus, siya tigpapatay. Si Pablo mo nang kay Jesus dako kay gugma kaniya, nagpakamatay, nagsakripisyo, andam itugyan ang iyang kinabuhi alang kaniya nga kaaway, dautan, nagpasakit kang Jesus. Mo nang grabe ang paghigugma ni Apostol Paul kang Jesus. Mo nang dako gid kayo ang iyahang kalipay nga diya niya makambyo. Ang tanang butang nakambyo na, no? Gumikan sa iyang pag-ila kang Hesukristo. O kana nga relasyon nila, mao'y nag-shape siyang kinabuhi. Nausab si Pablo, piting layo ag kinaiya ni Pablo, sukad siya nakaila kang Jesus. Tungod kay, sige sila sinati sa matag usa, pinaagi sa pulong ni Jesus, nausab ang iyang kinabuhi. Mao ginay timailhan, basta ang tao gyud na isintro kang Jesus, kay mausab gyud ang iyang kinabuhi. Masusama gyud siya sa kinaiya ni Jesus. Mo na ang kinabuhi nga naisintro kang Jesus. A life delighting in Jesus Christ. Ikaduha, ang kinabuhi nga naisintro kang Jesus, mo ang kinabuhi nga nagmagnify, magnifying Jesus Christ. Kita mo ng magnifying lens nga inig salamin nga inigana nimo sa litra nga gamay kayo mudako pag maayo ang litra dali ra kay basahon. Mao pud na ang life ni Paul. Siya nagpadako sa kinabuhi ni Jesus sa iyang kinabuhi. Nag-magnify. Ingon diha sa verse 20 sa atong text sa Philippians 1, ingon diha, I eagerly expect and hope that I will be in no way be ashamed,
but will have sufficient courage, so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. Ingon siya, basta si Kristo lang gayod, mapataas, no, exalted, ma-magnify, makita sa akong body. Bahala na, whether by life or by death. Mo kana ang iyang tinguha, nga si Jesus, ma-magnify, mailhan, pinaagi sa iyang body, pinaagi sa iyang kinabuhi. Munang ang kinabuhi ni Pablo, makita nimo nga alive nga nagka-display sa kinaiya ni Jesus. Kinabuhi nga nagpaila kinsa si Kristo. Munang ingon gani siya diha sa 1 Corinthians 11:1, as I follow the example of Jesus Christ. Ingon siya, sundog ako ninyo, kaya nga akong kinabuhi, nagsundog kang Jesus. So siya gyud nagkinabuhi nga pariha kang Jesus sa kinaiya. Siya nagpadayag kung kinsa si Jesus gayod ngadto sa katawhan. Murabag kung makita nimo si Apostol Pablo, mailhan nimo si Jesus, kay diha kaniya makita si Jesus. Unang ang kinabuhi ni Paul is a life nga living a life to make Christ known to the people. Si Paul is not just concerned of knowing the right things. Dili sa concern mga theology na, mas concerned gid kay siya nga ma-demonstrate ang kinabuhi ni Kristo sa iyahang kinabuhi ngadto sa uban. Mao kana ang kinabuhi ni Apostle Paul. Ug makita nimo ang iyahang pulong diha sa Galatians 2:20. Ingon siya, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Patay na ko, yun siya. Dili na ko ang nagkinabuhi karon, kundi si Kristo na nga nasa akong sulod. Maoy nagkinabuhi, maoy ni gawas sa akong kinabuhi. Mao gina ang iyahang prinsipyo nga siya patay na. Si Jesus na ang nagkinabuhi kaniya. Mo nang a life nga nagpadayag yun kang Ginoong Jesucristo. Ug makita gid siyang kinabuhi. Si Apostle Paul, kung unsa si Jesus niadto dinhi sa yuta, si Jesus grabing pag-antos man, grabing pag-biay-biay, pag-panamastamas sa mga tao, gina-persecute, gina-reject, ginasalikway, gina-igay-agaan. Mao pod ang kinabuhi ni Apostol Pablo sa iyahang pagkinabuhi sa Ginoo. Siya nagsangyaw man mahitungod kang Jesus Christ, daghay pagyaga-yaga, daghay mga persecution sa iyahang kinabuhi. Munang niingon siya diha sa Galatians 6:17, finally, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus. Yun siya, sa akong lawas, makita ninyo ang marka ni Ginoong Jesucristo. Wala niingon si Apostle Paul dinhi nga makita ninyo ang tato nga naong ni Jesus Christ. Wala. Ningon siya, sa akong lawas, makita ninyo unsa ang akong kinabuhi. Pareha kang Isus, buna-bunalan man si Isus diri, glabhag, dagang kaayo sa likod. Mao pud na kang Paul. Nakaagi siya ana, kan nagibunalan og 39 ka, kanang pareha pagbunal kang Isus, kaagi si Apostle Paul ana. Muna ingon siya, sa akong kinabuhi, I am a sharer of His suffering. Nakaapil ko, nakaambit ko sa suffering ni Jesus Christ, kay ako nahiusa man kaniya. Aron makita siya sa akong kinabuhi, makita gininyo akong kinabuhi, nga naagid si Kristo, kay ang mga pag-antos ni Jesus, naapod ka nako. Makita nimo nga a life centered in the Lord Jesus Christ is a life magnifying the Lord Jesus Christ. Nga makita siya. Si Pablo, nagsangyaw, nagdasig sa mga katawhan, nagligon, nagtabang, o nag-agi siya mga tumang kalisod. Nakita gyud sa iyang kinabuhi si Ginoong Jesucristo. O makita pud nimo, concern kaayo si Apostle Paul mahitungod sa iyang pagkinabuhi ngadto sa katawhan. Ingon siya diha sa verse 27 sa Philippians gyapon, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel. Kita nimo diha nga ningon gud siya nga pag kinabuhi mo nga angayan magdala sa mensahe sa kaluwasan, the gospel. Ang gospel man gud mo ni mensahe sa kaluwasan. Mensahe na nga si Jesus nagpakamatay sa cross alang sa atong mga sala. Maunay sentro sa kaluwasan ang gospel, the good news. Maayong balita nga si Jesus nagpakamatay alang kanimo, nahigugma siya og nagpakamatay kanimo, dawata siya sa imong kinabuhi ug makaangkon ka
ug kaluwasan. Mao na ang gospel. Mao na ingon si Paul sa mga taga Pilipos, pag kinabuhi kamo nga takos, worthy nga magdala sa gospel. So sama ra nga kung kamo nagbaligya og sabon, unya ang inyong sanina perting hugawa, di gina mahalin ang inyong sabon. Kay di mo angayan, nagbaligya mo og sabon nga makalimpyo, kamo mismo dili limpyo. Unang ingon si Apostol Pablo nga pag kinabuhi gid mo nga angayan nga magdala sa mensahe sa kaluwasan, nga makita gyud sa inyong kinabuhi nga epektibo gyud ang gospel, nga kinabuhi nga nausab gyud, no? Mo nang si Apostol Paul makita nimo nga stricto kay siya, mahitungod aning magkinabuhi nga worthy of Christ. Mo nang he live a life magnifying the Lord Jesus Christ. Mao ka nang kinabuhi nga sintro gyud kaayo diha sa Ginoo. Kaya ang iyang kinabuhi, ingon siya, if we live to the Lord. And if we die to the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Ang iyahag yun, bisag unsa, sa kamatayon man o sa akong kinabuhi, di na isyu. Di ko mahadlok mamatay. Basta mag-glorify lang yun ang Ginoo sa akong kinabuhi. Bahalag alkansi ko, bahalag di ko ka angkon ni ana nga kalipayon, nindot man na. Pero kung makadaot na, dili kung ako epektibo, ugan lang ako kung galingon. Tungod kay, dili na mahimaya ang Ginoo diha. Di na siya ma-exalt, di na siya ma-magnify sa akong kinabuhi. So he lived always to glorify Christ as its end. Mao gina ang iyang goal kanunay, whether in life or death, he lived to glorify, to exalt, to promote the Lord Jesus Christ. O ikatulo, to live a life centered on the Lord Jesus Christ is living a life serving Jesus Christ. Kinabuhi nga nag-alagad. Mo na kinabuhi nga naisintro gyud kang Hesus kung kita na kinabuhi nga nag-alagad ka diha. Ingon diha sa verse 22 to 26. Mo kini karon ang dako nga murag si Paul naglisod ani, no? Ingon siya diha, if I go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose? I do not know. I torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far, but it is more necessary for you that I remain in the body. Convinced of this, I know that I will remain, and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith, so that through my being with you again, your joy in Christ Jesus will overflow on account of me. Si Apostle Paul din niingon gid siya nga ang gusto ginako mamatay na. Ingon siya diha, no? Mas maayo gid unta nga mamatay nako. Pero ingon siya diha, kung magpabilin ko para sa inyohang kaayuhan, kay magpabilin si Apostle Paul para muminister pa sa mga tao, para mutubo ilang pagtuo o sila mahimong magmadaugon po diha kang Ginoong Hesukristo. So muna ingon siya, gusto na gid ko mamatay, wa nagpasabot nga si Paul, wa naganay siyang kinabuhi. Kundili ambot pasabot nga ningon siya nga ang pagkinabuhi perting ninduta, pero ang kamatayon mas nindot gyud alang kanako. Mao na kang Apostol Paul. Gusto na niya mo biya kay moadto na kang Jesus, pero gamiton pa man siya ni Jesus para mapadasig pagid ang katawan. So iyahang gipili nga magpabili na lang. Insya o sige, I will remain kay ang iyahamang gyud para sa kahimayaan sa Ginoo. Mao ni ingan na siya ka faithful kang Jesus Christ. Ingan na ang iyang kinabuhi. Nagkinabuhi nga nag-serve sa Ginoo. Mo nang para kaniya ang pag-serve Jesus Christ, ingon diha, this will mean fruitful labor, mabungahon. Mabungahon nga pagkinabuhi. Mo na makita nimo ang kinabuhi ni Apostle Paul nga he is preaching the gospel, bisag asa nag-abot-abot na. Grabe ang iyang missionary journey, preaching the gospel, training disciples to become like Christ, preaching others to believe in Christ aron makaangkon og kaluwasan. Mao gina ang iyang ikabisihan. Unya nagadasig sa mga iglesyanan, busy kay sa diha. Mao kana ang iyang pagkinabuhi. Og sa iyang pagkinabuhi niya na daghang kayo kalisod nga iyang naangkon. Rejection, persecutions, mga uncomfortable nga mga circumstances nga siya nadakpan, napriso, gibitay, shipwreck, no, nagihag lunod dito sa laod, tungod siya nag-alagad
kang Ginoong Hesukristo. O nang iyang kinabuhi, nagserbisyo gyud. Si tatay, makita na mo, serving the Lord. Nahuman na lang gyud from the start to the end ang iyang kinabuhi, nag-serve sa Ginoo. O nang the best use of life, invest it sa pagkinabuhi nga nag-alagad sa Ginoo. Mao kanay the best investment. Invest na kita perting bisiha, masakit na lang sa pagpanginabuhi nga ang atong gipanginangabuhian dili mulungtad hangtod sa kahangturan. Nag-investa grabing hago para sa atong balay, mawara ra magyapon natong balay. Pero ang atong pag-alagad sa Ginoo, serving the Lord Jesus Christ, hangtod sa kahangturan. Mao nang nindot kayo. Mao nang pareha kang Apostol Paul para kaniya, dili siya worry about kanusa siya mamatay. Dili siya worry about unsa akong kamatayon. Di siya magworry ana. Nagworry siya kung unsa ang iyang ginabuhat. Mas mo na iyang kabalakan. Kay diha sa atong pagkinabuhi, nining kalibutan na sa atong mga binuhatan, diha man basihan ang paggadto unya nato dito sa langit. It is not how long, it is not unsa gyud ka taas imong kinabuhi, dili na magmatter how short, how long. What matter is we love the Lord Jesus Christ, we serve Him, we proclaim His word, we rejoice in His salvation na gihatag nga ni kanato. And Christ will take care of tomorrow. Ditang balaka niya na unsay ugma kay siya nay kay balo nga ni kanato. Muna ang tulo ka mangutang nga nagpadayag nga Paul is living a life nga Christ-centered tungod kay diya siya malipay kang Kristo. Si Kristo pod ang gusto niya gyud ipakita sa iyang kinabuhi. Dili siya ang makita, no? Kasagaran sa tuwa, buutan gyud ni si si Sir manggihatagon, dili. Sa kinabuhi ni Paul, si Christ ang nakita. Ang tao mo pasalamat kang Jesus Christ. Unya sa kinabuhi ni Apostle Paul, serving the Lord Jesus Christ. Ug mao kini ang tumoy, to die is gain. The basic principle of Paul is that when you live for Christ, death is a victory. Nagkinabuhi siya nga naisentro kang Hesus, muna ang kamatayon kaniya kadaogan. Ang kamatayon kaniya is gain. Makaangkon siya og nindot na kinabuhi nga wala pa niya na angkon sukat. Gain meaning atong possess. Mga butang nga atong maangkon nga pa nato naangkon nining kalibutana. Mao nang kang Apostle Paul, to die is gain. Ang kamatayon kadaogan gyud. Pero kung ang atong kinabuhi is wealth, akong kinabuhi kwarta, akong kinabuhi akong anak, akong kinabuhi akong girlfriend, akong boyfriend, akong husband, akong wife, akong kinabuhi basketball, akong kinabuhi music, ini kamatay nato losing gyud. Mawala man to, malose man to kanato. But if we have Christ, death is gain, kay maangkon ginato ang tinuod niya kalipay. Ngunang si Paul, pakita nimo, death is glorification. Para kang Paul, glorification na. Tungod kay niya nang takna, ingon diha, to be with the Lord Jesus Christ. Ingon diha sa verse 23, I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. To be with Christ, mo ginayang desire. Kaya ang iyahang kalipay si Jesus, gusto gid siya nga makauban na si Jesus. Ug mao kini ang tinuod nga kalipay, to be with Christ forever. Karon ining kalibutana, nahiusa ta kang Kristo spiritual, pero dito niya sa langit, to be with Him face to face. Mo na pinakanindot kayo nga mahitabo sa itong kinabuhi, to see the face of the Lord Jesus Christ. Mo nang niya nang taknaa, mo nang tumang kalipay tungod kay manaa nagig ka kang Ginoong Hesukristo. Ingon diha sa Psalm 73:25, whom I in heaven but you, and earth has nothing I desire besides you. Mao kana ang principle ni Paul, wa gyud kay laing gipangita. Ikaw ra gyud Ginoo, ikaw ang akong kalipay. Nya ingon pud siya diha sa Psalm 16:11, ingon pud ang salmo, you have made known to me the path of life, you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Kung naa ka
diha sa kiliran sa Ginoo. Ang ingon diha, eternal pleasures. Kining pleasure na to sa kalibutan, dili ni eternal. Layo ra kay kumpara sa eternal pleasures. Tinuod yun nga kalipay, no? Eternal pleasures at His right hand. Diha na gyud naragid na makita sa kiliran sa Ginoo. Di gini mo na makita bisag asang lugar ning kalibutana. Maangkon lang ang tinuod nga kalipay kung didto nagikasaya ang kiliran. Ugmaw ka na ang desire ni Paul. Ugmaw ka na pud ang nasinati ni tatay. Naa na siya karon. Ingon diha sa Bible, if I am absent with the body, ingon gyapon si Paul na, I am at home with the Lord. Unang at home with the Lord. Ang heaven is not about where you are going to go. Heaven is about who is there. Ang heaven dili asang dapitan na, kundi bisag asa kung naa si Jesus maunay langit. Kay bisag asa ka kung nakaskiliran ni Jesus personally, maka-experience ka og eternal pleasures. Manang to be with Christ, you will experience eternal pleasure. Manang bisag unsa ingon sa Bible, daghang kay ingon diha, first heaven, second heaven, third heaven, bisag asa. Basta asa si Jesus to ako, I am at home with the Lord. Og eternal pleasure na. Manang nasinati na ni tatay karon nining taknaa, he is with the Lord Jesus Christ. Ug moingon mo nga tay balik diri na siyang balik tungod kay pinakanindot si Jesus, makalimot na ka. Kita karon ang problema. Dili si tatay. We will be with the Lord Jesus Christ. Mo nang mas malipayon o mas buhi ta didto. Si D.L. Moody ningon siya nga kung mabasahan ninyo sa newspaper nga patay nako sayop mo. Kay mas buhi noon ko niya nang higayon na. Kay mas nindot ang kakong kinabuhi kung naanak ko sa kiliran ni Ginoong Hesukristo. Mas nindot na kinabuhi. Dili na dead. That is life forever with the Lord Jesus Christ. And also, to die is gain is to be like Jesus Christ. Kaniha, to be with Jesus Christ. Karon, to be like. Mapariha kang Jesus. Ingon diha sa 1 John 3:2, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Wa pa na na-reveal, wa pa may niadto didto nya ninaog, nya niingon mao ni ang langit, mao ni si Jesus. Wala. Ingon diha ang Bible. Nagani mo ingon nga nakaadto na, bakak gyud na kay ang Bible niingon wala pa nakaadto didto. Wala pa na mahibalaan. Ang sure ra gyud is we shall be like Him. Mapariha gid ta niya. Walay problema, naatanan ang kalipay. We shall be like Him. We will share His glory. Ingon siya diha sa John 7:24 nga, Father, I want those who you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me, because you loved me before the creation of the world. Wapay nakakitaan ni nga glory. Katong nakita nila John, ni Peter, o ni James sa Mount of Transfiguration, nga nausab si Jesus, part lang to sa glory ni Jesus Christ. Kay ang ihang real glory is to magyod kung naana siya dito sa langit. Muna ingon diha nga, to see my glory. Nga glory nga naa sa Diyos Amahan. Muna kung kita, anak-anak ang Ginoong Hesukristo, maparihatan niya. We will be sharer of His glory. Kung saan ngayang himaya, mapod na atong himaya. Og nindot kaay na kinabuhi. We will share His glory. We will share His divine nature. And also, ingon diha sa 2 Timothy 2:11-12, here is a trustworthy saying, if we died with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. If we disown Him, He will also disown us. We will reign. Kita maghari kauban niya. Remember that? He has the authority. Si Jesus, na otoridad, no? Monang kung kita maparihan niya, we will reign. Ingon diha, kita maghari kauban niya. Kini mga pribilehiyo, dili ni makumpara ang kalipay. Bisan pa ang mga reward sa gisaad sa Bible, di na ka makahinumdum. Kinilang duha, ngay mong masinati.
you will be with Christ and you will be like Christ. Makalimot na ka bisag kung sa gisaa sa Bible nga makaangkon ka og crown, makaangkon ka og ingani nga mga reward sa langit, din na magmatter kung naani ma-experience na nimo ni diha kang Ginoong Hesukristo. Mapariha kaniya, makauban kaniya hangtod gyud sa way katapusan. Mao ni gitawag ni nitak na the beautiful side of death. It is beautiful tungod kay to be with Jesus, to be like Jesus, perting nindot gyud. Maangkon nato na lamang if we live for Jesus. Our life is Christ. And if we die, we die. Nga maangkon nato ang tumang kalipay, and it is gain. Kung atong kinabuhi hugot nga naay relasyon sa Ginoo, a life nga nag-glorify kaniya, ug a life nga nag-serve kaniya. Let us pray.